Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Yeah. Magandang hapon mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBSDWAD 1098 kHz sa ating mga talagpitan at kasama natin si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Naririnig mo ba ako, Dr. J? Malakas. Dinig na dinig. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magsama-sama muli tayo sa isang oras ng masayang talakayan, no? Bagamat marami po tayong agam-agam, no? Marami na namang maingay, Dr. J. Meron daw kumain ng order lili kagabi sa Pasig River, eh. At 11 daw ito. Gano'n naman talaga. Ganyan naman ang politika. Kaya may nagtanong sa akin kung anong masasabi ko, that is Philippine politics. Wala tayong magagawa dyan. Ang mga politiko parang mga paro-paro na lumilipad, dumadapo kung saan ang matamis na bulaklak ay doon sila. Ganyan po ang politika. Ayun So, lang, Dr. J. No? Parang kaya lang, unfortunately, Dr. J, minsan nakakaramdam tayo na parang nakakapagod na maging Pilipino. No? Alam mo, Dr. J, no? Bago humaba yung mga usapan natin, alam mo, meron tayong bisita ngayong hapon. At tingin ko, lahat ay gustong marinig at malaman kung sino itong bisidang to. Pero magugulat kayo, no? Dahil pag nakita mo to, Dr. J, baka magulat ka. No, pagpasok niya sa ating programa, maya-maya lamang, no? Pero ganoon na lamang, Dr. J, totoo yan, napakasakit na at nakakapagod na bilang maging Pilipino, ano mo, Dr. J? Kaya ako, tuwang-tuwa ako pag pinapanood ko si Auntie Claire. At ini-imagine ko kung paano kaya kung yan ay beer house dancer, kung ano itsura niyan, na naka-hot pants tapos nakasuot ng boots, na nagsasayaw, turo doon, turo sa taas, turo doon sa giliran. Anong tugtog ng kanya sinasayaw, Dr. R? Have you ever seen the green? Akala ko meet me halfway, Dr. Yung iba, kaya tayo ay natatawa na lang. Dahil tayo sa Pilipinas sa ngayon, we are the most politicized country. Grabe na ang politika sa atin, ano? At alam nyo, itong nangyayari ngayon sa atin, ang nangyayari dyan sa Senado, Dr. R, hindi ito dahil sa impeachment ni Sara Duterte. Ito ay dahil sa takot sila na pagka itong majority ay magkaroon ng umuling bubuksan itong flood control scam na investigasyon. Diyan sila natatakot. Hindi ito dahil sa kay Sara Duterte, dahil ito namang impeachment na to, kailangan makakuha sila ng 16 na boto para nila ma-impeach si Sara. Pero ang kinakatakutan nitong mga kalaban
nila Peter Alan Cayetano itong pagbubukas muli ng Blue Ribbon Committee investigation on the scam of blood control, Dr. R. Okay, alam mo naman hindi na yung makakaila, no? Tunay na yan ang tingin ko, no? Tingin po namin, yan po ang kinakaba ng mga tao na involved, no? Ayaw na nila mabuksan yung investigation, Dr. J, dahil baka biglang mabanggit ang kanilang mga pangalan, no? Ang masama niya, siyempre, baka mayroon pang resibo. So, Meron. Ipakita doon sa investigation. Dahil nag-aantay lang yan yung mga iba dyan na may hawak na mga resibo na sinasabi o ebidensya. Nag-aabang lang yan, nag-aantay lang. Dahil hindi naman nila pwede ilabas yan ng isa kung hindi open, no, o hindi sincero ang investigasyon. Kung ang katulad ng investigasyon na ginawa ni Ping Lacson ay walang mangyayari. Kasi siya mismo nagsabi na walang mastermind, doktora. Wala daw mastermind. Parang ano yan, parang kanya-kanya daw yan, bawat may mga kanya-kanya may mga siga sa bawat lugar, no? Parang gano'n sabi ni Senator Pinks Lacson, no, Dr. So, yun ay liga ng mga magnanakaw lang dahil walang mastermind. Kanya-kanya lang. O pare, magnanakaw ako ha. Ako bahala. Tapos doon sa kabila, dito sa distrito ko, ako rin. Doon sa kabilang distrito, ikaw din. So, ibig sabihin, kanya-kanya ano tawag dyan? Ha? Sariling sikap. Sariling sikap. Diskarte. Pare, ako didiskarte dito. Bahala na kayo dyan sa area ninyo. So, ganyan ang nangyayari sa atin. So, this is now a country, a government of, hindi ko masasabing thieves, pero maraming representative. So, yun. Dr. J, no, napasin ko na nandito na ang ating bisita, no? Okay, Dr. sige. J. Opo, no, i-welcome ko na. Opo, i-welcome po natin si Barangay Konsehal, no? Ruel Wenky de la Rosa. Magandang hapon po, kagawad. Magandang hapon, no? Nakita ko na si Kagawad pero Kagawad, magandang hapon po. Kagawad Winky. Yes, magandang hapon po, Sir Renz. Opo, magandang hapon po. Sir, magandang Jake, yung maitatanong, itong si Kagawad Wenky ay matagal na nating kaibigan, no? Magkasama kami nito sa isang NGO, no? Matagal na panahon na, Dr. J, no? Yes. Kaya mas maganda. Kaya ako rin na naimbitahan itong si Kagawad Wenky ay para Dr. J, kasi alam mo sa totoo lang hindi alam ng karamihan sa atin, no? Sa ating mga kababayan. Kung ano nangyayari sa pamilya ng ating butihing senador Bato de la Rosa. Dr. R, opo. nawala ang video mo. Ay, Dr. J, pasensya na, no? So, alam mo, masyado tayo excited nung ngayon na dito kasama natin, no? Alam mo, Dr. J, kung makikita lang natin, kung papayagan lang tayo ni Sir na mabuksan ng kanyang camera, makikita mo, Dr. J, na parang nakita mo na. Ayan, bukas, di ba? Bukas ang kanyang kamera. Di ba Ayan ito po yata si General Bato yata yan. Si General Bato ito, hindi naman yun si Sir Winky. Si General Bato yan ang ating guest ngayon. At kamusta naman po, General? Okay lang po, okay lang. Gaantay ng ruling ng Supreme Court, nagdadasal para po sa kaligtasan ng ating kapatid na si Senador Bato. Baka mapagkamalan ka, baka umaaligid na NBI dyan sa lugar mo. Meron na po, meron na. Meron ba? Baka mapagkamalan ka, ikaw yung ipadala sa daig. So anyway,
gusto namin malaman, bilang ikaw ay kapatid ni General, ni Senator General, ay ano ba ang nang siya ay kayo, pamilya kayo, ang mas gusto namin malaman at ang nakikinig sa amin, yung buhay niya. Simula nung pagkabata niya, ano ba ang kanyang anong klaseng bata siya, ano ang kanyang attainment sa eskwela, at bakit napili niya magiging pumasok o magiging sa pulis after ng kanyang graduation sa PMA. Sige Sa inyo po. na ho. Sige po. Actually po, yung pamilya po namin talagang, kami po ay nagmula sa isang napakahirap na pamilya. No, kami po ay 7 na magkakapatid. Si Senador po, yung pangalawa, galing sa panganay. Ako naman yung pangatlo. So, hirap talaga yung buhay namin, lalo na dun sa probinsya. Dahil yung akin pong magulang ay nagtitinda lang ng isda. At yung aking tatay po ay tricycle driver. Pero nung kabataan pa lang po niya, nakikitaan na namin talaga na meron talaga siyang mararating dahil sa kanyang bata pa, madiskarte na, at talagang disiplinaryan sa aming mga magkakapatid. Matanong ko lang po, no, Kagawad, no, nung po I'm sure sabay ho kayong lumalaki ni Senador General Bato de la Rosa, no? Ano po ba si General Bato bilang isang kuya, Kagawad? Yes. Bilang isang kuya, napaka yan, talagang sinisecure muna yung safety namin. No? Lalong-lalo na sa probinsya kami at ilan lang yung mga bahay doon. Then, there was a time nga na talagang nag-sacrifice siya ng isang taon sa pag-aaral niya. Tumigil muna siya para mabigyan ng pagkakataon yung panganay namin na makapagkolehiyo. So tumigil siya at wala po siyang ibang ginawa kung hindi alagaan kami na mga mas nakakabata sa kanya. Siya yung naglilinis ng bahay, siya yung nag-asikaso ng pagkain namin. At kaya nga nasabi ko, kung gaano niya kami disiplinahin, di ba? Sa Bisaya kasi, di ba yung mumuho yung isang pagkakain na kami para hindi na rin siya mahirapan na magligpit ng marami. Ang lagi niya pinapaalala sa amin, isang lalaglag na kanin, isang piti isang sabihin natin slap o isang suntok para sa amin para talaga kasi una-una sayang nga naman yung si Kwan. Nawala si Kagawad, ano? Opo. So, ang sinasabi niya, yung mumho, yun yung natitirang kanin na nahuhulog sa lamisa. So, obviously, si General Bato, Senator Bato, ay disciplinarian. So, siguro sa kanya, dahil sabi nga niya ni Winky, na ang kanilang magulang ay galing sila sa pamilyang mahirap. So sa kanila, ang bawat butil ng bigas o kanin, mahalaga. So gano'n naman talaga ang disiplina kasi. Kahit sa mga anak ko, yun ang sinasabi ko, huwag kayo magtira ng kahit kaunti na kahit isang butil ng kanin dahil yun ay pinaghirapan yan ng ating mga magsasaka. At lalong-lalo na iyan ay mahalaga. Dahil yung pagtatapon ng kanin na sobra, at ito paalala sa mga nakikinig sa atin, ugaliin natin na kumuha lang ng pagkain na tama lang na kaya mong ubusin. Kasi may mga tao na kukuha ng napakaraming pagkain tapos hindi naman mauubos, natatapon lang. So napakahalaga, lalo na ngayon na doktora sa crisis. Andyan na yung ating guest. Andyan na po uli si Kagawad. Tuloy Kagawad. Po, Kagawad, parang isang pitik po, bawat isang butil na malalaglag, parang tayo po ay napipitik. Sige po. Tapos, ayun, tumigil siya. Tapos, basta madiskarte yan.
Kailangan talaga niya. Nagkakargador pa yan sa palengke. Nagiging conductor sa mga jeep para lang kumita. At nung nakapag-college po siya doon sa MSU, Marawi, lahat po ng mga organisasyon sinalihan niya. At nag-tutor siya. Although kahit na scholar siya doon sa MSU, may allowance siya, imbis na para sa kanya lang, mas inaalala pa rin niya kaming mga pamilya niya. Kaya pinasok niya lahat, kumita lang, at may paipadala sa magulang namin. Ganon ka bait si Senador Bato. By the way, ilang taon na ngayon si Senador Bato? Senator Bato nasa 65. 64. 64 na siya, no? Yes, 64. Batang-bata pa. So talagang disiplinado pala simula nung pagkabata yung si Senator Bato. At bakit naman niya na after doon sa NSU, bakit naisipan niya pumasok sa Philippine Military Academy? Yun ba? Unang kurso po niya talaga is sa public administration, no? Pero habang nabigyan niya siya ng pagkakataon, kaya na gusto niya na pumasok sa pagiging sundalo. Kasi nga, yun pong aking father ay naging biktima po ng mga sundalo nung panahon ng martial law. Sakay siya sa tricycle at paano inabuso ng mga sundalo ng martial law. Sila yung hari. Kung anong ginawa sa father ko, kaya sinabi talaga niya na gusto niya maging sundalo para maipakita niya yung pagbabago ba, para ma-correct niya na dapat ang sundalo ay hindi abisado. Kaya kung bigyan siya ng pagkakataon na makapasok sa PMA, kumuha siya ng exam, so yun, tuloy-tuloy na po si Senador Bato. Alam mo, Jake, alam mo, Dr. J, napakaganda niyang na ikwento ni Kagawad, no? Nakikita natin ngayon kung ano ba talaga at sino ba talaga itong si Senador General Ronald Bato de la Rosa, Dr. J, no? Pero matanong ko lang po, Kagawad, no? Meron ho ba kami na hindi alam, no? Yung ano ho ba yung side naman po ni General na hindi naman namin nakikita, na ito ho ba si General ay isa ring joker, masayahin ho ba itong tao? Mahilig ho ba itong magbiro? Yes, tama po kayo. Talagang napakahilig niya magbiro at napaka-friendly niyan, pero napaka-simple, down to earth. Wala kang makikitang kaartihan sa pag-uugali, sa katawan. Wala po. Kaya mahal na mahal siya. Hindi pa man siya naging CPNP. Doon pa lang sa Davao mahal na siya ng mga tao doon. Lalong-lalo na yung mga tao na naging under sa kanya. Makikita mo yan kasi yung mga tao na talagang kasama niya walang masabi na any comment na negative against sa kanya, kung hindi puro pasasalamat, puro praises sa yung maririnig mo yun sa mga tao na naging under niya. Napaka-thoughtful, napaka-prayerful din po niyan. Siguro siya po yung father na pag nasa bahay, pag nandiyan siya, wala siyang operation, talagang easy to it niya na kasama yung mga anak niya magdasal. Pero 6 o'clock nagdadasal yan siya. Lalo-lalo na yung El Shaddai na prayer, kabisado niya. Para nga magiging safe ang kasi nga napakadelikado ng buhay niya. So kailangan safety siya, ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak. Yun po yung ganun po yung sa ating tao. Alam mo, Dr. J, no, makikita natin dito, minsan kasi, di ba, pag sinabi mo bato, alam mo, matigas di ba? Yun ang connotation. Pero ito pala si General Bato ay merong soft side, no? Sinabi na nga ni Kagawad, napaka-maasikaso nito sa kanyang mga kapatid nung sila'y mga bata pa. At ganun din, nung siya'y nagkapamilya, Dr. J, talagang sinabi na nga ni Kagawad, iniipon niya ang kanyang pamilya, lalong-lalo na kung wala siyang operations, o most probably naka-leave siya o nakapahinga. Pero alam mo, Dr. J, napapansin ko na sinusundan ko kasi ang
account ni Senator Bato de la Rosa. No? Tuwa-tuwa ako dyan, kagawad, yung lagi po siya nagluluto. Ha? Mahilig kumain si General, no? Mahilig talaga kumain. Lalo na yung sabaw. Mahilig sa sabaw yun. Sinampalukang kambing, isda, basta halos lahat ng isda na lang, no? Iniihaw niyan. Pagkain. Kasi umiiwas na rin masyado sa karne. Ngayon. Pero noon, walang pili. Kahit ano. So, gusto ko lang malaman din, Kagawad, paano natawag na, saan galing yung Bato na nickname niya? Okay, sige po. Maganda pag-uusapan yan. Doon sa PMA kasi, Mr. ano yan siya? Mr. Body, yung bodybuilder. Mr. Body. Okay. Lahat ng sports sa PMA, pinasukan niya. At noong pagkatapos ng PMA, pag duty niya doon sa Davao, ang katawan niya bato-bato. Dahil na naglalakad po yan na yung knuckle niya, yung ginagamit niya, nakabaon sa simento, yung paa niya nasa taas. So ganun ka yung strength ng body ni Sen Bato. Oo. Tapos nakita siya ng mga general doon. Kaya sabi, si Bato nandito na. At nadagdagan pa yan dahil nga yung barangay na pinanggalingan namin is Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Kaya magmula noon hanggang sa naging tumaas na siya, hindi na nawala sa kanya yung pagiging Bato. Pero siya lang yung Bato na may tustong mamon. Lalong-lalo na po sa mga naapi. Yun po yung talagang hindi makakalimutan ng mga tao sa Davao. So, pwede mo ba i-relate sa amin, ikwento sa amin? Right after nang siya ay mag-graduate sa PMA, kasi may nakikita ako ng mga kuminsan sa Facebook, yung parang nagpapatrolya siya, bata pa siya, batang-bata, ano? So ano ang kanyang mga naging assignment after his graduation? Dahil di ba pag-graduate mo, tenyente ka, ano bang tenyente yan? First lieutenant ba? Second lieutenant. Second lieutenant? So after his graduation, saan siya na-assign? Actually, nung pag-graduate niya, PC pa. PC ang napasok niya, hindi pa PNP, no? Philippine Constabulary, Okay. So, kasama pa sa operations nila doon, yung anti-insurgency. So, Region 11 siya napasok. Buong Region 11 na ikot ni Senator Bato bilang team leader, una, ng Regional Special Action Force, ARSAC, doon nung mga panahon na yun. Oo. Pero lahat ng kabundukan dyan sa Mindanao, alam ni Senador Bato na ikot na niya yan. At ilang enkwentro na rin ang kanyang inabot. At akala nga nung isang kapgo na kasabay nila sa enkwentro, patay na si Senador Bato dahil talagang pinamaan, bulagta si Senador Bato. Pero hindi kahit si Senador Bato at yung mga kasama niya, hindi nila alam, hindi nila parang naisip kung bakit nakasurvive si Bato. Ang nakita lang sa kanya, yung bukol sa kanyang noo after ng operasyon. Sa ulo siya tinamaan. Yes, at nagkabukol po. Basta pero tumba siya. Okay. Oo. Dahil daw po, naalala niya, kaya pala basang-basa ang likod niya. Naniniwala yan sa anting-anting. Meron siya anting-anting. Hindi siya ang meron. Kung hindi yung kasama niya sa operation, na mga CHDF, yung mga volunteer doon, talaga daw binibindisyonan daw siya ng langis. Kaya basang-basa ang likod niya, kaya hindi siya tinablan ng bala. Yun, nagkabukol. Natumba siya, kaya nagkabukol siya. Yes, oo. So doon pa rin nagpapakita na batong-bato pa rin siya. Bukol na ganyan tinamo.
Pero Dr. Jay, nakakatuwa yung mga kwento ni Kagawad, no? Kagawad, matanong ko lang ho. Kasi syempre, di ba, magsama ho kayong lumaki. Kita nyo naman ho, yung pagiging mababang loob o nitong si Senador General Bato de la Rosa. Noon ho ba, Sir, no Kagawad, noon ho bang pumasok na dumating na ho yung panahon na naabot na ho yung mataas na posisyon no, bilang general, meron ho bang nagbago dito kay General Bato? Walang nagbago. Mas lalo siyang napalapit sa mga tao, lalong-lalo na po nga yung mga nangangailangan ng tulong. So nung naabot na niya yun, mas mabilis siya makatulong financially doon sa mga lalong-lalo na. Sabihin ko na lang po sa inyo, no, kaming mga kamag-anak niya, talagang pagka lumapit sa kanya, hindi ka pwedeng umuwi na hindi ka niya mabigyan ng tulong. Meron man sasabihin, lalong-lalo na ako yung kwento ko na lang sa akin, dito na ako sa Metro Manila nakatira. Hirap din naman. Dahil yung trabaho ko magpiprint lang ng t-shirt. Pag wala kaming masyadong gawa, so kinakapos ako na pangbayad sa kuryente. So since kung mapuputulan na talagang tumatawag na ako sa kanya na pahiram naman muna dyan. So, isang araw lang, 2 araw, dadating na pinapadala na yung tulong sa akin. Hindi lang sa akin, sa mga kapatid ko iba, sa nanay ko, sa tatay ko nung buhay pa sila. Kasi tumakas nga kami ng Davao, 1985, umalis kami ng Davao dahil nga sa kalakasan ng NPA para mawala, kasi nga gusto nila patigilin si Senator Bato that time sana sumali sa kanila. Wala kaming ibang alam na tawag dito makalingkawas sa kahirap sa kalisod, no? Makaahon sa kahirapan kung hindi through Senator Bato lang. Kaya hindi kami pumayag na tumigil siya. Kami na lang po ang umalis sa Davao. Wala dala dito sa Metro Manila, nagiging squatter, naghanap ng trabaho para lang matapos ni Senator Bato yung kanyang pag-aaral sa PMA. At hindi kami nagsisi sa ginawa namin sakripisyo. Kami yung nagiging consequential na kabahagi doon sa kanya kung ano man yung narating niya. Kami yung sacrifice kami ang nag-sacrifice para kay Senator Bato para nga makatulong sa amin, maayahon kami sa kahirapan at sayang kasi sayang yung aim niya, yung goal niya sa buhay na makatulong at yun, hindi kami nagsisi dahil talaga naman po maraming natulungan si Senator Bato, marami na siyang nabigyan ng pagkakataon na gumanda rin ang buhay. So, noong 1985, kayo ay umalis sa Davao dahil mayroong panganib ang buhay ng pamilya ninyo. Yes po, that's true. 1985. Ano, sa mga NPA? Opo, sa NPA, sa makakaliwa. Sa mga kakaliwa. O dahil ng panahon na yan, talagang laganap ang NPA sa Davao Yes. At Davao del Norte na yan. Davao, basta buong Davao region. Davao del Sur, Davao Oriental, Davao City. Ang natandaan ko nga nung araw, yung Agdaw, ang tawag dyan, ni Karagdaw Ni Karagdaw. Ni Karagdaw, yung araw yan So anyway, Dr. R, muna tayo, mag-station break. Opo, Sir Kagawad, mag-station break po tayo sandali. Tapos babalik po ulit tayo. Pag-usapan po natin yung ibang papahong phase ng buhay ni Senator Bato pagkatapos ng ating station break. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. At
At kayo'y nakikinig sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWAD. 1098 kHz sa ating mga talapitan. Ang oras po ay alas 2:30 ng hapon ng Miyerkules, Mayo 20. At kasama natin yung special guest natin, si Mr. Winky De La Rosa. Tuloy-tuloy tayo, Dr. R. Ay, kagawad, matanong ko na lang po, no, nabanggit nyo na ho, kasi alam mo, Dr. J, no, na sa nakakwento ni, ni kagawad Winky, alam mo, hindi ko mapigilan na, na maluha, Dr. J. Wala. Buti na lang, wala akong salamin katulad nung kay Madriaga. Kasi mahirapan ako magpunas dahil kahit nung lumuluha ka na, pinupunasan mo yung lente ng salamin. So, parang ganyan si Madriaga. Bago ka lumuha ang mata mo, i-imagine mo si Auntie Claire na nakabikini, nakaboots na sumasayaw ng sa beer house. Ay, Dr. J, baka biglang umulan, no? Did you ever see the rain? Kaya bago umulan, Dr. J, di ba? Pag-usapan na lang natin yung yung buhay ni Senator Badul. Oo, no? Kasi baka biglang magsabi ako sa iyo na Dr. J, ako'y pupunta muna ng banyo dahil sumasakit ako diyan. Dr. J, matanong ko lang, kagawad, matanong ko lang ho. Yung pagiging senador po naman ni Senator Bato de la Rosa, alam niyo naman ho, syempre, no? Kahapon lamang, Dr. J, kahapon lamang nandyan ako sa Senado. Alam mo, Dr. J, ang masasabi ko sa iyo, napakahirap lumapit doon sa ibang mga senador, Dr. J. Napakahirap. Kahit nandun ka na sa opisina, dumaan ka na sa protocol, security protocol, siyempre, napatunayan na ikaw ay walang threat. Walang threat na sa kahit sinong senador kung ikay nasa loob na ng Senado, no? Ako'y nagkaroon ng pagkakataong manood dyan sa plenaryo kahapon, Dr. J, no? Matanong ko lang kung kagawad. Dali lang, Dr. R, dali lang. Nahirapan ka pumasok sa Senado kahapon dahil maraming protocol. Ay, hindi. Ba't hindi ka dumaan sa GSIS? Sa likod. Hindi, wala sa aking request yung general manager ng GSI. Kaya doon ako dumaan sa gate ng Senado dyan sa Jokno Boulevard. Matanong ko lang ako, no? Kasi nga ako ho mismo, nakikita ko na meron rin ho minsan kahirapan na lapitan yung mga senador. Noon ho bang naging senador si General, no, naging senador Bato de la Rosa na, dumating ho ba yung point na mahirap na ho lapitan si General at si Senador Bato de la Rosa? Hindi po. Sa katotohanan po, no? Sa katunayan. Alam niyo po, pagka kami nagpunta sa mall, sa mga malls, no? Inaabot kami ng hanggang 2 oras na napakasimple lang sana. Kakain lang kami. Pero bago kami makarating doon sa aming kakainan, inaabot kami ng 1 oras mahigit. Daming magpapapicture. At siya mismo talaga, halika dito. Talagang wini-welcome niya. Halika dito. Inaakbayan pa niyan. Tapos pagpalabas kami, ganun din. Ulit bago makasakay sa sasakyan, ganun ang mga tao nagpapapicture sa kanya. Hindi talaga. Yung asawa nga niya yun na lang ang gumigilid dahil talagang welcome niya. Dahil siyempre Metro Manila man yan o Madabao, ganun po si Senador Bato talagang siyempre gusto ng tao magpapicture. Sige, welcome. Wala pong pinipiling tao, walang pinipiling lugar. Kung meron, sige, papicture. Walang kaartehan talaga po. Sinasabi ko kanina, walang kaartehan. Nakakatuwa po malaman yan na Kagawad, Wenky, dahil alam niyo ho, yung experience ko kahapon meron ho kayong gusto na sana lang baka panayam sana na ilang senador, pero ho, wala parang yung ibang senador kasi no, pag naging senador na parang parang Dr. J, akala mo nakatungtong na nasa
50 pedestal, no? Pero ito pa lang si Senator Beto de la Rosa, nalilipasan na ng gutom, no? Kasama ang Yes. kanyang pamilya, lalo na pag gustong kumain sa mall, Dr. J, no? Di ba? Matanong ko lang din ho uli, no? Kagawad Wengi, bakit ho ba ginusto itong si General na maging senador? Ano ho ba talaga ang kanyang misyon? Well, siguro dahil nung naging chief PNP siya, maraming nagsasabi sa kanya na pwede maging senador. At hindi rin naman talaga qualified si Senador Bato. Dahil meron din siyang doctorate ng public service. Ano ba yung tawag doon sa kanya nga? May doctorate degree po yan si Senador Bato. So alam ko, hindi man siya ganun ka-fluent magsalita sa English o sa Tagalog, pero yung isip at puso niya talaga po nasa public service. Kasi yun na po yung kinagisnan talaga niya. At maikwento ko rin lang na yung mother ko, siguro nga talagang part na ng destiny ni Senador Bato. Alam niyo ba na pinanganak si Senador Bato, na-elect na #1 kagawad yung mother ko doon sa aming sa barangay namin. So talagang nakaguhit na yata sa tadhana ni Senador Bato na magiging magiging parte ng ating bansa. Dahil actually kami never in our imagination, never in our mind na dumating yung punto na mangarap ka na maging senador. Pero it's God's will kasi talagang bigla na lang darating, di ba? In the blink of an eye, magbabago lahat ng takbo ng buhay mo. So yun po yung naging ni Senador Bato. Hindi niya pinangarap yan, pero dahil nabigyan ng chance din kaya hindi talaga niya hindi sasayangin. Dahil yun po yung natututunan namin sa aming magulang, lalo na sa aking nanay. Dahil maikwento ko rin lang, yung pong aming nanay ay isang catechist na nagtuturo ng religion sa eskwelahan nung kami ay mga bata pa po. So, na-instill sa amin yung pagiging makatao, yung may takot sa Diyos. Yun talaga. Akala lang nila, lagi nilang sinasabi na maraming pinapatay si Senador Bato. No, hindi po. Napakabait. Malambot ang puso ni Senador Bato sa mga nangangailangan, sa mga na-oppressed, talagang nandoon siya. Pero pagka abusado ka, talaga naman kung kailangan, di ba? Kung kailangan gamitan ng puwersa, gagawin talaga. Totoo naman po yan, kagawad. Kami rin po dito sa The Truth Doctors on Air, hindi po kami naniniwala na pag masama, dapat nananatiling masama, no? Totoo lamang po, no? Kaya lamang po, alam niyo naman ho, ang nabanggit na ho namin nung programa natin, Dr. J, no, nung nakaraang Lunes, katulad dyan sa Senado, dalawa na lang ho ang kulay ng politika dyan. Hindi na ho dilaw, hindi na ho pula, hindi na ho berde, hindi na ho blue. Ang kulay na lang dyan ay itim at puti. No? Yung mga puti ho, kagawad, ang sinasabi ho namin, yung mga puti ho, yan ho yung mga senador na gusto ho nilang mabigyan ng hustisya yung pagnanakaw sa pera ng bayan. Ano ho? Yun naman ho mga itim, yun ang mga itim na yan, yan ho yung mga tao na ayaw ho nila at gusto na lang ho nilang itenga yung investigasyon dyan sa flood control project. Di ba, Dr. J, no? Yes. Tama. Nabanggit niyo lang din yung flood control project. Ano po? Alam niyo, noong 2019, nung unang na-elect si Senador Bato as senador, meron kaagad lumapit sa amin, true sa akin, na isang administrator ng isang probinsya. At ang inilalapit niya po niya ay mapunduhan yung flood control sa lugar nila. Pero ni-reject kaagad ni Senador Bato dahil alam niya dyan sa flood control, dyan talaga ang may corruption. Malaking pag flood control, ilang percent na kagad ang corruption dyan. Kaya hindi niya ginrant yung flood control project. Dr. J, kitang-kita mo, ito pala si General Bato, meron na agad tinanggihan, no? Sa totoo lamang,
Kung siguro si General Bato ang presidente, may napakulong na, Dr. J, no? Ay, Palagi ko, hindi na umabot ng Pasko. Di ba? Palagay ko. At alam nyo, gusto ko rin malaman kay Kagawad Winky, ano ang nagtulak sa kay Senator Bato para tumakbo o sumali sa politika dahil siya ay highly decorated na military o police at na-attain niya na yung pinakamataas na posisyon sa pagka-police. So what pushed him to run as senator? Ano ho ang dahilan na sa pagkaalam mo bilang kapatid ni Senator Bato? Para sa akin po, public claimor, kaya pinasok na niya. Although, sabi nga nung asawa niya magpahinga na, mag-relax na. Pero, grabe, sakripisyo yan para sa sarili niya, sa pamilya niya. Dahil, doon naman, biro mo naman, kung ikaw ay senador, hindi po lahat ng, di ba, biro nyo, ilang milyon tayo, pero 24 lang yung magkakaroon ng ganun kalaki na power para makatulong, no? Dahil wala man iniisip talaga. Kung pag personal lang, hindi na po, wala sa isip ko Senator Bato yan. Kung hindi, dahil gagamitin tayo ng Panginoon na instrumento. Tayo yung tuyan ng sa mga, lalo na sa mga nangangailangan, then tanggapin yung responsibility. Ano yun? Dahil yun nga, sabi, God's will yan, hindi naman kasi kung kahit na anong gawin mo tao dito, pagsusumikap na maabot mo itong ganito, kung hindi naman para sa iyo, hindi bibigay ni Lord sa iyo yan, hindi mangyayari. Kaya yun yan, nakadalawang termino na, pero walang kahirap-hirap. Dahil tao talaga yung gusto na mailagay siya dyan. Doon yan, Dr. J, na meron pa palang term si Dr. J. So, ibig sabihin talagang term ng kanyang pakay, yung makapagsilbi sa taong bayan. At sabi mo nga yung claymore, nung primero nung marami ang nananawagan na siya ay tumakbo bilang senador nung first term niya, may mga survey ba kayong ginawa kung siya ba ay winnable o ano ang kanyang pag-asa na manalo during the first term? Actually po nung una, ay talagang nasa dulo siya, number 15, di ba? Pero since kasama na rin siguro nga din yung pagmamahal ng tao doon kay Presidente Duterte, and since siya yung naging isa sa naging instrumento na yung atin pong crime rate ay mapababa, yung atin pong mga drug addicts ay naglalayasan at marami ang nahuli, marami ang nakulong. So, yun na yun. Yun yung para pero kita mo nag-number 5, di ba? Pero mas matindi pa nung pangalawang term niya, number 3. Yung pangalawang term niya, number 3. Hindi na presidente si Presidente Duterte that time. Totoo yan, no? Alam mo, nakita ko lang, Dr. J, na nung panahon ni PNP chief na Bato de la Rosa. Alam mo, 22% ang reduction ng overall crime rate. Ibig sabihin, nationwide ito, Dr. J. Napakalaking porsyento nun, Dr. J. Tapos di ba? Tapos naging mas eficiente daw ang PNP sa pagre-resolba ng mga kaso ng mga panahong yun. Parang ang bar nila is another 10% higher. No? So, talagang magaling ito si General Bato, no? Dr. J, no? Pero ang matanong ko lang kagawad, dahil na nga naging PNP chief siya at naging senador siya, alam niyo naman hindi naman lahat ay kakampi natin, no? At hindi lahat ay kakampi ni General Bato. Bilang kapatid ano bang nalalaman niyo at paano niya ba tinatanggap ang mga pambabatikos sa kanya, lalong-lalo na naging senador na siya? Ano lang yan siya? Paano ba siya?
paano ho niya paano niyo ho tinatanggap at paano niya ho bali ho, paano niya tinatanggap ang mga pambabatika sa kanya bilang lalo na ho nung naging senador siya? Yes. Open-minded ba si Senador Bato? Kagaya nga na sinasabi niya, hayaan na natin sila. Hayaan natin sila kahit na ano sasabihin nila sa atin. Basta tayo, nagtatrabaho tayo ng tama, sinalaro tayo ng tao, trabaho lang tayo ng tama. Huwag na natin masyadong intindihin yung mga negative comments. Kaya, yun lang po lagi sinasabi ng Senador Bato. So, Natural lang yan. tanggap lang niya. Part ng ano yan. So it means na kagawad na si Senator Bato, hindi siya pikon. Kasi mayroong mga politiko na pikon eh. Si Senator Bato, hindi siya pikon eh. Mayroong dyan sa mga senador na pikon. I don't want to name names. Pero may mga senador na pikon. Mukhang si Senator Bato, hindi pikon eh. So, Tatawa lang yan. So, sa kanya siguro, sa tingin ni Senator Bato, nung pinapaulanan nga ako ng bala, hindi ako nagagalit eh. Lalo na yung napikos line. Yan nga. Kasi si Senator Bato, nakatikim siya ng under fire siya. Pinapaulanan siya ng bala. So sa kanya, gaganti lang siya. Kasi kung mawawala ang iyong tamang pag-iisip na pikon ka, ay tudas ka pag may mga kalaban ka, di ba? Yes. Yes, opo. So sa kanya, he takes it all sitting down. Ganyan lang si Senator Bato. Kaya niya yun, kaya. Alam mo, So gaano ka totoo? Ito gusto ko malaman eh. Gaano ka totoo at paano nagkasya si Senator Bato nang bumalik siya sa Senado na nasa loob siya ng trunk ng kotse daw ng isang senador. Totoo ba yan? Sorry po, wala na akong alam dyan. Kasi sa laki niya, paano ka magkasya ngayon doon sa trunk ng kotse? Kaya nga po, gawa-gawa na lang nila yung kwento lang yan, pero... Kayo ba, tanungin ko muna kayo dahil mayroong mga bagong negosyo ngayon, yung National Building Institute, ang specialist sa pagre-repair ng mga pintuan, Dr. R. Kagawad, gusto ba ninyo magpagawa doon? Yan ba yan? Doon rin ba yan sa Jokno Boulevard, Dr. J? National Building Institute. Ang specialization yan, pintuan. Yung pinto, inaayos, So, napakalaking budget yung inilaan dyan sa pintong yan, Dr. J, no? At alam mo, natatawa ako diyan sa mga sagutan ang daming sinungaling, ang daming mga ano nga tawag sa Bisaya diyan, mga ano ba tawag sa Bisaya na sinungaling, Kagawad? Bakakon. Bakakon. Damo bakakon, ano? Yun ang natatawa ka na lang eh. So, ngayon, ano ang outlook ninyo? Dahil mayroong pending na mga usapin sa Supreme Court. Of course, ang mga abogado naman ni Senator Bato ang maharap dyan. So, ano bang update sa mga kaganapan? At kayo bilang pamilya, palagay ko you have more knowledge, know-how sa akin sa amin. Kagawad. Actually po, di ba, nagbigay yung Supreme Court ng 72 hours sa side ng administrasyon. Tapos sinagot na nila Atty. Torion at base nga sa mga diskusyon sa naririnig natin sa labas, I'm hoping, no? Dahil alam namin na
hindi natutulog ang Diyos. Kaya very positive kami na mabigyan siya ng TRO dahil base nga doon sa mga discussions na natatanggap natin, tama naman talaga na kailangang idaan muna sa ating korte. Dahil although masyado nang sensitibo yung mga usapin na yon, mga abogado lang yung makakapag-explain ng maayos. Pero hoping and praying ang buong pamilya na mag-grant yung PRO dahil hindi naman nag-abuso si Senator Bato. Yung sinasabing patayan, hindi man yun. Kasi ang binabanggit nila, 30,000 na namatay during drug war, ang record ng PNP is 6,000. So saan nanggaling? Kahit may mga vigilante na gumawa ng pagpatay ng ibang, hindi natin alam kung anong mga kasalanan ng mga yon, ikinarga nila, isinama nila sa drug on war ni Presidente Duterte. Si Lord talaga ang ano. Kasi biruin nyo lang po 6 na buwan na nilang pinagplanuhan na hulihin si Senador Bato. Hindi nila mahuli-huli. Nabigyan na sila ng pagkakataon na bulaga sila. Nakalusot si Senador Bato, nakapasok doon sa Senate Complex, nakaboto. So siguro kung hindi kaloob ng Panginoon ang lahat na ito, nahuli na si Senador, dapat nahuli na. Doon pa lang sa pagpasok niya na ano na siya. Pero doon pa lang parang sinamahan siya ng Panginoon. Dahil hindi talaga siya nag-abuso. Si Senator Bato hindi abusado, nagamit lang. At kung yung kagaya nung sinasabi nilang kaso ni Kian de los Santos, hindi man si Senator Bato ang noon, di ba? Crackdown ng yun, ng mga illegal drugs. So, command responsibility, siguro nga, maayos din natin. Maayos po itong lahat. Kaya natin maluputan. Opo, alam niyo po, Kagawad Wenky, mabanggit ko lamang po sa inyo, kami ho dito, The Truth Dr. Soner, naniniwala ho kami na wala hong kapangyarihan itong imported na korte sa kahit sino mang tao dito. Kung sila ho ay may reklamo, maliwanag naman ho ang sinasabi. Sa batas, hindi ho kami mga abogado, pero naiintindihan din naman ho namin na kailangan dumaan ho sila sa jurisdiction ng judiciary ng ating bansa. Kaya mapuntusan ko lang ho yung sinasabi nyo. Alam nyo, kami naniniwala rin ho. Diba? Sa totoo lang ho, bago ho magpalit ang liderato sa Senado, nung araw ho yun ng programa namin, sinabi na ho namin na hindi ho magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Kaya naniniwala kami, yung sinasabi niyo po, na kalooban po ng Diyos. Alam niyo ho, ang kalooban ng Diyos ay mapabuti tayo. Di ba? Mapabuti po ang bayan natin. Kaya ho naniniwala kami, hindi ho magwawagi yung mga senador na itim dyan. Yung mga senador ho na itim dyan sa Senado, hindi ho magwawagi sa mga senador na puti, na malinis ang kanilang mga puti. Di ba, Dr. J? At mayroon pa akong maitanong na ano naman ang epekto sa inyong pamilya itong mga pangyayari ngayon na nangyari sa kay Senator Bato? Yes. Actually, lalong lumakas po yung bind ng pamilya. Suportahan, walang iwanan. Yun, mas lalong lumakas po yung binding ng mga pamilya. Mga kapatid namin kahit wala dito, nasa abroad, talagang constant yung aming communication. Walang bibitaw. Opo. No, and Dr. J, masundan ko lang yung tanong mo, Dr. J, no. Okay, bigyan lang natin ng pagkakataon itong si Kagawad Wenky de la Rosa. Kagawad, bibigyan ho namin sana kayo ng pagkakataon at gusto rin ho namin sana malaman na kung kayo ho ay magbibigyan ng ganitong pagkakataon, ano ho ang gusto niyong iparating sa mga sumusuporta kay General Bato at sa mga bumabatikos rin po sa kanya? Okay, so unahin ko dun sa mga bumabatikos kay Senator Bato. Unahin ko,
hindi niyo po kilala yung tunay na kalooban ni Senador Bato. Kayo ay nagko-comment ng mga ganon, ng masama kay Senador Bato dahil yun yung nakikita ninyo. Pero para sa mga nakakakilala kay Senador Bato, alam nila kung anong klaseng tao si Senador Bato. Kaya mas marami kayong sasabi ng negative against Bato, pero mas marami na yung mga Pilipino, biruin niyo po, 20 million, no? May kaso na, may kaso nang sa ICC, pero 20 plus million pa rin ang naniniwala kay Senador Bato na mas makakatulong siya sa ating bansa. Kaya po, yung mga tao po na nagpunta doon sa Senado, gusto ko lang po iparating sa inyo na talagang sobra yung aming pasasalamat sa suporta na binigay nyo kay Senador Bato. Dahil kayo siguro mismo ay naranasan kung gaano yung pinaglalaban ni Senador Bato. Baka kayo yung mga kamag-anak ng mga adik na nagbagong buhay. Baka kayo yung mga kamag-anak ng di ba may mga lugar tayo dati na halos ayaw na nating punan. Lalo na kami dito, squatters area. May mga lugar na hindi mo takot ka pumunta dahil nag-ahari na doon ang mga adik. Yung naging presidente si Duterte at pinangunahan ni Senador ni noon ay General Bato, yung PNP. Ganun na lang sila sigasig na pumunta na ganun na kalaya pumunta sa kahit anong lugar. Feeling safe sila. Kaya gano'n na lang po yung pasalamat nila. Kaya nung kausap ko nga sila habang nagrarally, sabi ko maraming salamat po sa araw-araw na pagbibigil ninyo. Alam niyo po ba ano ang sagot ng mga tao na nandoon sa area? Ang sabi po nila, pakisabi kay Senador Bato, hindi siya ang magpasalamat sa amin. Kung hindi kami ang dapat magpasalamat sa kanyang ginawa. Ginawa niya nung sa PNP, ginawa niya bilang senador, at ngayon ginawa niya magpakita sa Senado na kahit delikado ang buhay niya, pinakita niya para nga sa pagbabago. Correct. Dr. J, medyo wala na tayong oras. Kagawad, meron ho ba kayong gustong batiin? Ako po, kay General Bato, kung kayo ho'y nakikinig, General Bato, kami ho naniniwala sa inyong pinapaglaban. Kaya kami ho dito sa Truth Doctors on Air, gusto ho namin malabas sa katotohanan. At hindi ho kami naniniwala sa imported na korte. Mag-ingat po kayo palagi, General. Yes. Sige po, makakarating, no? At siyempre, ang gusto ko lang iparating kay Senador Bato na kasi nung time na yung May 13 na yun, talaga pong kita natin yung mukha na pag-aalala ni Senador Bato. Baka makidnap siya. Kaya nandun kami, lagi kaming yung mga pamilya ko nagdadasal in silence lang, no? Nagdadasal kami na si Lord nga ay kumilos. So yung palang pagbigay ng Supreme Court ng 72 hours ay patunay na yon na may pag-asa tayo. May pag-asa. Kaya wag kang mag-alala masyado at hindi nagtutulog ang Diyos. Hindi nagtutulog ang Diyos. Ako naman, pakisabi lang kay Senator Bato, pag normal na ang panahon, patikimin niya kami ng sotokil, sugba, tula, at ilaw. At may beer. Yun lang ang kakihingin, ano? So, wala Sige po. na tayong oras sa Maraming salamat po, Kagawad Benki, sa pagpapaalam na pagbibigay tayo. po. Maraming salamat. Opo. Yes, and maraming salamat din po na sa pagkakataon na binigay ninyo. Welcome po kayo lagi dito, Kagawad. Yes. At wala na tayong oras, Dr. Al. Maraming salamat po sa ating tagapakinig. Maraming salamat po uli kay Kagawad Wenky De La Rosa, ang kapatid po ng ating butihing senador Ronald Bato De La Rosa. Dr. J,
Magkita tayo uli sa Biyernes, no? Dr. J, no? Tama ba? Oo. Baka magkamali na naman. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye. Paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The Truth Doctors on air, we uncover the truth behind the news. Yo, sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to.